Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay na nandito ngayon. Araw po ng mga nanay ngayon. Alam niyo po yung Mother's Day. Araw-araw naman Mother's Day, di ba mga nanay? Gising ng umaga, luto, linis, laba. Mother's Day talaga everyday. So, kung Mother's Day ngayon, dapat may Mother's Day out, di ba? Mga anak, Mother's Day out din ng nanay. Bigyan nyo rin siya ng off day. The kids or children, were you able to hug your mother and say, "Thank you, mother. Thank you, nanay." Well, if you did not do that, do it when you go home. Wala tayong mga anak dito, no? Wala nga. Wala nang mga anak. So this morning, I want to share to you 8 nanay, 8 mothers, na ang papel nila, ang ginampanan nilang papel para ang manunubos natin ay maipanganak. 8 mothers who paved the way, na mayroon silang natatanging katangian at papel para ang Panginoong Hesus ay maipanganak. Sa mga nanay na they take for granted, na akala nila nanay lang sila, no. Mother who really, yung ginagampanan nila yung kanilang papel bilang isang nanay sa kanilang mga anak. Sila yung tunay na nanay na tinawag ng Panginoon para maghubog ng mga anak para sa Kanya. Sabi ko sa inyo, maraming nagsasabi na masipag daw kami ni Papa dahil 8 yung anak namin. Sabi ko, hindi nakukuha sa sipag. Palaging sinasabi ni Papa, hindi nakukuha sa sipag. Nakukuha yan sa pagpapala ng Panginoon. So yung mga nanay na pinagpara ang kanilang sinapupunan para magluwal ng isang malusog, maganda at matanilong bata, ay isang oportunidad o isang regalo ng Panginoon sa kanila para gamitin sila na umubog ng isang anak na magmamahal at may takot sa Panginoon. Dahil sa pamilya, nag-uumpisa ang komunidad. Ang AMSIC, nung dumating ako rito, kukunting tao, that was in 1996. Kukunting tao, ang daming bakanting lote dyan. Si Basyon nga, baby pa si Roderick doon, di ba? Nung magkakilala tayo, doon sa baba. Kukunting tao, yung sa baba wala pang tao dyan, all the way, malinis ang Abacan Creek. That was the time nung andito ako. Pero ngayon, may bakante pa ba, Brother Arvin? May bakante ba sa AMSIC na lote? Wala na. Ang hininga mo, hininga ng kapitbahay mo. Pumunta ako rito, walang kalsada sa AMSIC, bato yan. Nung una po ako mag-ministry rito. Pero ngayon, ano po, nakikita natin, pabrika na ng bata, di ba? Mothers take for granted yung pagiging nanay nila. Akala nila walang responsibility. Pag pinanganak mo ang bata, mayroon kang accountability at responsibility sa Diyos. Hindi mo lang inuluwal ang bata at hayaan mong lumaki mag-isa. No. Both parents had the responsibility. Dahil po tayong mga nanay ay ginawa ng Panginoon, we are co-procreator. Ibig sabihin, tayo ang ginamit ng Panginoon para maisakatuparan ang pagdami ng tao. We're blessed. Kung hindi nagkasala si Eva, what a wonderful world we have, di ba? We will live eternally. At pag lahat ng nanay nandito sa mundo ay marunong hubugin ang kanilang anak
sa salita ng Diyos. Sa palagay nyo, anong mangyayari sa ating mundo? What a wonderful world, di ba? Walang inggit, walang patayan, walang away. Kasi, andoon yung salita ng Diyos na naitanim sa puso ng bawat bata, yung pagmamahal at takot sa Diyos. Meron pa ba ngayon? Ang mga nanay, mayroon bang panahon sa kanilang anak para ituro ang tungkol sa Diyos? Very few. Kukunti po. Kung sana, lahat ng nanay ay magpapagamit sa Panginoon. Alam nila ang kanilang pagkatawag. Ang kanilang pagkatawag ay hindi lang manganak at magkaroon ng anak. Pag nailuwal yung bata, okay na, hindi po. Mothers have the accountability and responsibility to raise these kids in the love and fear of God. Lahat ng nanay na hindi inayos magpalaki ng anak ay may pananagutan sa Panginoon and the life after. Yes. Sabi ko nga, kung hindi nagkasala si Eva, there's no sin and there's no curse on earth. What a wonderful world we have. But because of disobedience, from ang kasalanan ng anak, and that we have. Pero salamat sa mga nanay na niyayakap pa rin ang pananampalataya nila sa Diyos. Thank you for mothers who really embrace the love and fear of God and is able to impart that to their children. At least meron pang mga anak na may takot sa Diyos, gaya ng mga anak nyo. Sinong mga nanay dito ang naipasa ang pagmamahal at takot ng Diyos sa kanilang mga anak? Magtaas nga ng kamay. Amen. Alam nyo po, 2 years old, 1 year, 8 months, pwede nang disiplinahan ng bata. 8 yung anak ko at alam kong it works. Si Sharon, nang maliit siya, 1 year, 8 months siya, sinasaway siya ni Papa. Ginano niya si Papa, And pinalo siya ni Papa. Never do that, sabi ng Papa. And Sharon has the first and the last spanking. Yun ang una at huli niyang pagkapalo. So nanay, do not let not your heart be broken pag pinalo niyo yung anak niyo. Kasi it does them good. 8 po yung anak namin ni Pastor. Nakukuha yan sa tingin. Sa tingin lang. Tinatawag yan ni Pastor sa pag oras na ng kanilang pagpahinga, wiwisel na si Pastor. Alam nila na kailangan na silang umakyat ng bahay at matulog. Ang pinakasuberbo po sa kanila ay si Loida. At ang iyakin po ay si Miss Rhoda. Yan pong dalawang yan ang nakatikim ng matinding palo kay Papa. Si Rhoda, hindi naman matagas ang ulo. Hindi lang niya makita yung puwit ni Mami. Sumisigaw na kasi balikan ni Mami yan eh. Si Loida naman, pag hindi niya nakuha ang gusto niya, iiyak niya ng todo. Silang dalawang pinakamaraming palo. Pero silang dalawa naman ang pinakamabait ngayon. Dahil nga, the Word of God is imparted to them when they were young. And as they grow old, they are the help of the ministry. So today, this morning, I want to share to you 8 mothers. 8 mothers whose unwavering faith in the Lord is their strength. Yon ang kanilang kalakasan sa gitna ng maraming pagsubok. So, himayin po natin sila. Ang teksto ko po ay ito. Faith in the Lord, ito ang title, Unwavering Faith in the Lord
is the strength of a godly mother. Ang lakas ng isang makadiyos na ina ay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Without faith, ito po ang aking teksto, 11:6. Hebrews. But without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kung walang pananampalataya, walang mangyayari. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, kahit maglulupasay ka, iiyak ka dyan, walang kasagutan ng iyong pananalangin. Kasi, ang pinakasentro ng pagtugon ng Panginoon ay ang pananampalataya sa iyong puso. Maglulupasay ka dyan, maiiyak ka dyan, sisigaw ka dyan. Pag wala ng pananampalataya sa puso mo, wala, you're just a clinging cymbal. Mag-drum si Justin na walang organ at walang gitara. Can he create music? Is it music or noisy? Clinging cymbal. So today, as we honor mothers everywhere, let's take a moment to reflect on the incredible mothers who played vital roles in the coming of our Lord Jesus Christ. None of them were perfect. Lahat po sila, itong 8 nanay na ibabahagi ko sa inyo, ay hindi perfecto, kagaya din natin silang tao. Yet, each of them shared a tremendous strong faith. Ang tanging mayroon sila na magkakaroon din tayo ay ang pananampalataya nila sa Panginoon. So God in return rewarded them for their tremendous faith in God. Mayroon po silang pagpapala sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Just as these remarkable mothers shape history, so do all mothers like us who shape our children with love, faith, and sacrifice. Naalala ko po sa firstborn namin na si Sharon. Ang bata kasi, ang gabi niya is araw, pagbagong panganak. Ay ang gabi niya, araw, at ang gabi, gising siya. So may mga nanay na talagang hirap. Naranasan niyo ba nanay, nagising yung anak niyo buong magdamag? Naranasan po yan ni Pastor. Hindi matutulog si Sharon na hindi niya karga. So sa firstborn namin, si Pastor ang taga-alaga sa gabi, ako sa araw. Sasabayan ko siya matutulog. Tulog siya buong araw eh. Kaya si Pastor sa first baby namin, lumabas yung kanyang malalaking tagiyawat. Parang buhay sa mukha. Dahil puyat eh. Hindi magtatrabaho pa. Ganon po katindi ang hirap ng bata o firstborn na gising siya sa gabi, tulog siya sa araw. So yung mga nag-iisip na maging nanay dyan, ewan ko kasi ganun kami, we love our kids and we take care of them. Even up to this time, a mother's love, ang pagmamahal po ng nanay at ang kanyang pagkalinga o ang kanyang pagkabalisa ay hindi natatapos kung sila'y nag-asawa na. Mas balisa nga siya pag nag-asawa na eh. Lalo na pag ang asawa niya ay walang hanap buhay. Di ba? Mas balisa ka ang nanay kung nasa, sabi nila, lumagay na sa tahimik. Hindi po sa tahimik ang paglagay. Ang pag-aasawa ay hindi tahimik, paglagay sa tahimik, paglagay sa gulo. Paglagay sa gulo in the sense na you will embrace a lot of responsibility. Kala nyo madali lang maging nanay? Hindi ko dinidiscourage yung single Pinapakita ko lang po yung pros and cons. Pag hindi kayo tinawag na nanay, huwag kayong magpamilit dahil kawawa yung mga anak nyo. Pag hindi kayo marunong mag-alaga, huwag kayong maging nanay. Dahil kawawa yung mga bata.
Lalo na pag ang asawa nyo ay hindi marunong maghanap buhay. Kawawang mga bata. So, ang unang nanay na ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga ay si Eva. Eva, the mother of all humanity. Si Eva, it reminds us the gift of life. Kung wala si Eva, wala tayong lahat dito, di ba? So, thank you na may Eva. So, when Eve disobeyed God, deception. Sabi kasi ni Taning, uy, sabi ba ni Lord, pag kinain nyo yan, mamamatay kayo? Hindi, tatalino nga kayo eh. Talaga? Kanino iniutos ng Panginoon na huwag kainin yon? Kay Adan. Hindi yun narinig ni Eva. Sinabi lang niya kay Eva, huwag natin kakainin yan, magagalit si Lord. Dahil pag kinain natin yan, sumusuway tayo sa kanyang utos. So, nung sabi niya, nung kinain nila, nabuksan ang kanilang mga mata. Hindi sila namatay. Naging matalino nga sila dahil nabuksan ang kanilang mata. Nakita nila na hubad silang pareho. So, that was the first time na nagkaroon ng yung kanilang pagka-inosente, yung glory ni Lord, nawala. So, nung nawala, nakita nila na hubad sila. So, nagtago sila. In the morning, in the early morning, sino ang tinawag ng Panginoon? Adam, where are you? We are hiding. Why are you hiding? Because we are naked. Who told you that you are naked? Instead na humingi ng tawad si Adan, na Panginoon, sunaway namin yung utos mo, nagturo na siya. He made excuses. Kasi yung babaeng ibinigay mo sa akin eh. Tumura na siya kung sino may kasalanan. Ibinigay mo sa akin na babae. Pinakain niya ako. Pwede naman siyang, di ba dapat siyang sumuway? Huwag natin kainin yan. Dito nawala ni Adam ang kanyang authority. Bakit? Why? Gusto rin niyang kainin eh. Scapegoat lang niya si Eva. What have you done, woman? Sino ang sinisi ni Eva? Kasi si Adan hindi niya ako pinigilan eh. Sinabi ba niya? No. Eva was clever. Sabi niya, yung ahas kasi, nilinlang kami, nagpalinlang naman ako. So, sino ang unang sinumpa ng Panginoon? Yung ahas. Sino ang pangalawa? At sino ang pangatlo? Dito natin nakita yung sisian. Yung hindi marunong tumanggap ng accountability. Yung hindi marunong mag-sorry. If right there and then, humingi ng tawad yung dalawa, sa palagay nyo, what happened? Doon pa lang, sa Garden of Eden, andun na yung pride. Pumasok na yung pagmamataas. Hindi sila naging matalino. Dahil hindi sila marunong humingi ng tawad. Ang pagkakaiba lang, si Eva, nakita niya kung sinong kaaway. Hindi niya sinisi si Adan. Eva was able to discern who is the enemy. So, ang sabi ng Diyos, I will put enmity between you and the woman. So, ito na ang labanan. Hindi si Adan, kundi si babae, at si Satanas. So, alam niyo ba, mothers, we are God's secret weapon? Don't you know that all women are God's secret weapon? In the sense na tayo ang humahawak o tayo ang nagpapalaki sa bata, tayo ang nag-aalaga sa bata, at tayo ang ilaw ng tahanan. That's the very reason why now we are God's weapon. In the sense that in us and through us, we can raise children that will love and fear the Lord. Children that their life will be shaped and molded to honor God.
So, sino ang palaging pinaparusahan ng kaaway? It's not the man. The woman is always the victim because this is the revenge of the enemy. When God pronounced that I will put enmity between you and the woman. Hindi si Adam, but the woman. So, sino ang unang sinira ng kaaway? At hanggang ngayon, sinisira niya ang mga babae. Babae are the victim of violence. Because up to this time, hindi matanggap ng kaaway na through the woman, the Messiah was born. That was the revenge of the woman to the enemy. So Eve, nung lumabas sila sa Garden of Eden, si Eva rin po ang nag-evaluate. Ano ang gagawin natin ngayon? Wala na tayong makakain kundi tayo magtatrabaho. Napalaya sila sa Garden of Eden wherein they will not work dahil andun na lahat. Pero dahil sa kanilang pag-disobey sa Panginoon, now they are going to start to work. Kailangan tutulo yung pawis para sila ay mabuhay. And Eva was the first one na natutong mag-garden. Sumunod na lang si Adan. So, the mother of all humanity remind us the sacred of gift that God is given to us, life. And the profound responsibility of nurturing future generation. Mothers, nanay, baka hindi nyo ito pinapahalagaan. We have the crucial responsibility and accountability in shaping our children in the love and fear of God. Pag hindi po natin gagawin ito at mapapariwara ang ating mga anak, the Lord, we will answer to God. Sa dalawang bata, si Cain at si Abel, napatay pa yung mabait na bata. Pinatay ni Cain si Abel. But out of Cain, lumabas pa rin yung mga henerasyon na may takot at pagmamahal sa Diyos. Pangalawa pong nanay, si Sarah. Alam niyo ba na si Sarah ay pinanganak niya si Isaac at the age of 90? 90 years old, nanganak si Sarah. Hindi na po siya nileregla. Wala na yung kapasidad na manganak siya. May imposible ba sa Diyos? Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, you will be a father of many nations. Kaso wala silang anak. 90 years old na. Si Sarah, hindi pa rin siya nagbubuntis. Wala nang intimacy between the two old couple. 100 kamo o 99 si Abraham, 90 si Sarah. What will become of them? Will they ever have intimacy? Wala. Diba? But then, the angel of the Lord at this appointed time, the Lord will visit you and you will conceive a son. Tumawa si Sarah, sa tanda ko ito, manganganak pa ako. And then the angel said, why did Sarah laugh? Kaya nung pinanganak niya si Isaac, sinabihan si Isaac na, son of laughter. Kasi, tumawa si Sarah. Meron ba tayong 90 years old na nanganganak pa at this time? May nabalitaan na kayo? So, dito nyo makikita na when God promised something to you, at kayo ay, sabi nyo parang hindi mangyayari yata yun. But the Lord says, God's promise, do you think the Lord will turn back His promise? Sa palagay nyo, ang Panginoon, tatalikuran niya ang kanyang pangako. God is not a man that He should lie. God is God. Kung ano yung pinangako niya, gagawin niya. Kahit na imposible, si Abraham, hindi natinag. So at the appointed time, nanganak si Sarah to a son. Imagine, sabi ng Panginoon, I will bless you.
You will be a father of many nations. Pero, baog si Sarah. Pero sinabi ng Panginoon, out of Sarah. Kaya nga si Sarah, tinulungan niya ang Diyos eh. Binigay niya si Hagar ng anak kay Ismael. O ngayon, nagkaroon ngayon ng division. Dahil hindi naman si Ismael ang tagapagmana ng pagpapala, kundi si Isaac. Sila po yung mga Saudian, si Ismael. Away yan. Yan ang away ng Middle East up to this time. Huwag po natin tutulungan ng Diyos, hindi niya kailangan ng ating tulong. Ano ang kailangan ng Diyos sa atin? Ang ating pagtitiwala, kumpiyansa sa Kanya. Na kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Ano yung pinangako niya, gagawin niya kahit na magantay ka. Dahil alam ng Panginoon ang taktang panahon na pagpapalain ka. Na pagtugon sa iyong mga panalangin. Amen? Huwag kayong bibitaw. Dahil sa panahon na bumitaw kayo, kinabukasan pala sasagot na siya. Gabi bumitaw ka. Di ba? So, pangatlong nanay. Ito yung mga nanay na nagbigay daan para ipanganak ang ating ang ating Misaya na si Jesucristo. Pangatlong nanay, si Jochebed. Ito po yung nanay ni Moses. Alam niyo yung istorya ni Moses? Noong panahon ni Moses, dahil po nung nakapasok na mga Israelitas sa Egypto through Jacob, ilan silang pumasok sa Egypt? 70. Ilan silang lumabas? 1,000,000. Sa iisang anak, Isaac. You see what God can do? Itong nanay ni Moses, very courageous in the sense na midwife po siya. Sabi niya Parao, masyado lang dumadami ang mga Israelitas. Baka mamaya sila na ang maghahari sa atin. So nagutos si Parao na lahat ng Israelitas na lalaki ay itatapon sa Nile River. Sinabihan niya ang mga Egyptian at saka Hebrew midwives na pag lalaki ang lumabas na anak ng mga Hebrew o Israelitas, itapon sa Nile River para malunod o kakainin ng buwaya. So, pinanganak si Moses. Nakita ng kanyang nanay na isang katangi-tanging bata. So, itinago niya. Ginawa nung 3 buwan, hindi na niya maitago, ginawa niya ng basket para ipaalod sa Nile River. Sabi niya, Panginoon, di ko na maitago, pero hindi ko kayang ibigay ang batang ito dahil alam ko mayroon kang gagawin. Kasi pag nakita, talagang mamamatay si Moses. Is it coincidence na yung anak ng Parao at that time naliligo sa Nile River? Hindi po. God appointed time. You see, God always had an appointed time to save us, to answer our prayers, and to do the things that we ask Him to do. Mayroong panahon ang Panginoon. You see, keep in mind that God is not bound in time. We are, but God is not. So, nang ipinaalod ng nanay ni Moses yung basket, sinundan lang niya. Sinisilip niya. At nung umiyak si Moses, narinig nung anak ni Parao. So, nung tinignan nila, bata, at alam nung anak ni Parao na ito ay anak ng Israelitas. And then lumapit yung nanay ni Moses, sabi niya, kailangan mong mag-alaga? Hanapan mo ako. Ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. So, inalagaan niya si Moses, binabayaran siya ng anak ni Parao. You see, double blessing, di ba? Inaalagaan niya ang kanyang anak at siya pa ay sinasahuran.
At nung si Moses ay nasa tamang edad, kinuha niya at pinag-aral sa Egypt. Kaya nga Prince of Egypt siya. Sa palagay nyo, coincidence lahat ang nangyari? No. It is God-appointed time to prepare Moses to deliver the Israelites. Ito yung panahon ng Panginoon na, so huwag nyo iisipin na hindi alam ng Panginoon ang mga bagay na hinaharap nyo. O hindi alam ng Panginoon ang mga challenges na hinaharap nyo sa inyong buhay at inyong ibinibigay sa Kanya. You see, when the mother of Moses, Lord, I surrender my son to you. I cannot hide him anymore. Please take care of him. Ayun, pinaanod na niya. Pinabayaan siya ng Panginoon? No. God protected him all the way, even up to the time that Moses grew up. Alam niyo ba na warrior si Moses? Na lahat ng kayamanan ng Ehipto ay mayroong contribution si Moses. Dahil lahat pag lumabala siya na nakikigera, siya po'y nananalo, God's favor Na nagselos pa yung tunay na anak ng Parao, si Ramses. Were you able to watch the Ten Commandments? Nagbigay ng malaking kayamanan si Moses sa Egypt. At lahat ng kanilang kinukonquer o ginigerang nasyon, sila po ay nananalo. At lahat ng kayamanan na nasyon na yon ay dinadala ni Moses kay Parao. Kaya nga mahal na mahal siya ng Parao kaysa kanyang tunay na anak. Na even in his deathbed, nung wala na si Moses, ang sinasambit pa rin niya ang pangalan ni Moses. So, dito nyo makikita na isang nanay na kahit na anong sitwasyon na hinaharap niya, hindi niya pinabayaan ang kanyang mga anak. Ano yung ating mga sitwasyon o challenges na hinaharap natin ngayon sa pagpapalaki sa ating mga anak? Na para bang wala na tayong pag-asa. Mga nanay, may pag-asa po sa Panginoon. Pag yan po ay inyong sinurrender sa Panginoon, gaya ng ginawa ng nani ni Moses, God will take care of everything for you. All you need to do is surrender and trust Him. Let your faith in God will be strengthened each day, even it seems na parang walang pag-asa. But if you put your trust in God, there is hope. There is a reward. Susunod po ay si Rebecca. Rebecca ay asawa ni Isaac. You know, Rebecca was 14 years old when she got married to Isaac, who is 40 years old. 40 years old si Isaac, 14 years old si Rebecca. At it's so amazing. Si Isaac po kasi ay anong pwede kong parang mahal na mahal siya ng kanyang nanay. Anong tawag doon? Mother's pet o mother's favorite. Kasi nag-iisa nga sa kamatanda anak siya, di ba? So nung namatay si Sarah, 3 taon po na nalungkot si Isaac. Hanggang sa sabi ng alipin ni Abraham, hanapan mo siya ng asawa sa lahi ni Sarah. So nakapaghanap nga yung kanyang, alam po natin ang story, the servant prayed that God will lead him to the right woman for the son of his master Abraham. And God, lahat ng hiningi ng servant, sabi niya, Panginoon, ang sino mang babae na lalabas ngayong umaga dito sa balon at iigib, sabi niya, at magsasabing, pag humingi ako ng tubig, sasabihin pa rin niya na bibigyan niya na inumin ang aking mga kamelyo. Ang unang lumabas po na babae, sa oras na yon, ay si Rebecca. Mga kapatid,
yung servant lang ni Abraham. Pero nanalangin siya sa Diyos ng kanyang master. Sabi niya, Lord, God, Father, the God of my master Abraham. Tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin. Kung ano yung hiniling niya, yun ang nangyari. At ito nga si Rebecca. Si Rebecca, ano ang karakteristik ni Rebecca? Siya po ay gentle, kind-hearted, masipag, at mapagmahal sa pamilya. Pero mo yun, taga-igib. Bakit wala ba siyang kapatid na lalaki? Siyang nag-iigib. But, appointed time ng Panginoon para tugunin ang panalangin ng alipin ni Abraham. Ano ang mga pinapanalangin nyo? Huwag kayong mag-isip na ganito, siguro ganito sasagot ang Panginoon. Siguro ganito ang gagawin niya. No! Just surrender. Just trust the Lord. Dahil yung plano ng Panginoon na hindi natin plano, iba yung kanyang plano sa plano natin. Iba yung pagtugon niya sa inyong inaasahan. Naranasan nyo na ba yun? Nananalangin kayo at akala nyo ang gagamitin ng Panginoon ito? Hindi, di ba? Ang pagtungon ng maraming beses ko na po yung naranasan. Ang pagtungon ng Panginoon ay hindi doon sa aking inaasahan, kundi ang kanyang plano ang siya ang katugunan. So, pangapat, si Ana. Walang anak si Ana. Alam niyo ba pala, si Rebecca ay baog. At si Isaac, baog din. Pero ang pangako ng Panginoon, magkakaroon ng lahi si Abraham as many as the stars in the sky. Pero bakit baog ang kanilang mga asawa? Dahil gustong ipakita ng Panginoon na kahit na imposible na hindi sila magkakaanak dahil sinabi niya mangyayari. So, Isaac prayed for Rebecca. Rebecca prayed for Isaac. Did God answer? Yes. Lumabas po si Jacob at saka si Esau. At dito natin makikita na kahit na nung nasa sinapupunan yung dalawang bata, sabi ng Panginoon kay Rebecca, bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang may naglalaban sa aking sinapupunan. Ganun bang mga magbuntis ng kambal, Mabel? Iba kasi yung nasa sinapupunan ni Rebecca, sabi niya, ganito pala kahirap ang magbuntis. And then the Lord told Rebecca, there is 2 nations in your womb. May 2 nasyon sa iyong sinapupunan. At sila ay naglalaban. Sabi ni Rebecca, Lord. So now, these were the first twins to be born in the Bible. Ito yung unang kambal na napanganak sa Biblia. Sino ang unang lumabas? Si Esau. Nung paglabas ni Esau, mamatay-matay si Rebecca dahil hawak-hawak ni Jacob yung paa ni Esau. Gusto niyang siya ang unang lalabas. Pero sabi ng Panginoon kay Rebecca, ang bunso, ang panganay, paglilingkuran niya ang bunso. Ang bunso ang tatanggap ng pagpapala at hindi ang panganay. Kasi nasa sinapupunan pa lang, sabi ng Panginoon, Jacob I love, but I hate Esau. Ba't gano'n ang Lord? Dahil alam na ng Panginoon ang mangyayari sa 2 batang ito. Because out of them will rise 2 nations. Yung Saudi Arabia, ito po yung Edomites. And the Israelites are of Jacob. So, the importance of obedience and trust in divine providence is very crucial. Kaya,
kung mayroon kayong mga bagay na isinurrender sa Panginoon, once you surrender it to the Lord, let Him have His own way. Hindi na kailangan ng Panginoon ng inyong tulong. Ang kailangan ng Panginoon, mga nanay, ay ang inyong pananampalataya sa Kanya. Ano man ang nakikita nyo, kahit imposible, you hold on with that faith because God is God and He is not a man that He should lie. But every promise na binigay niya sa inyo ay gagawin niya. Ang hirap pong magantay, no? And Bathsheba, alam natin ang istorya ni Bathsheba, di ba? Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon, although mali yung kanilang relasyon ni David. Ginamit pa rin siya ng Panginoon in the sense na they would surrender to God's will. At nagkaroon ng isang matalinong King Solomon. So, ito yung despite her trials, Bathsheba became the mother of Solomon, reminding us of God's ability to bring beauty from ashes and to work through imperfect circumstances for His divine purpose. Beauty for ashes. May kagandahan sa, ano ang ashes sa Tagalog? May kagandahan sa abo. Oo nga, may kagandahan nga sa abo. Naalala ko, sinusunog yung talaba na shell. At yun ay ginagawang nganga ng mga nagganganga. Yung abo ay ginagamit ng matatanda noon na panglinis instead na panglinis ng kaldero. Nakita ko si Mami, ginagamit niya yung abo para yung kaldero ay pumuti. So, ito yung beauty. Pag ginamit mo ng abo sa kalderong maitim, dahil noon wala pang shellane, noon, ang lutuan ay yung palayok talaga at ang pangsiga mo kahoy. So, lalabas yung kaldero maitim. Pero ang nakakapagtaka, ginagamit, pag maglinis na si Mami ng kaldero, doon sa kalan, gagamitin niya yung abo para alisin yung abo para yung mga kalderong maitim dahil sa usok, puputi. So that is the beauty for ashes. Yun ang kagandahan, nagagamit yung abo para pakinisin ang maruming kaldero. Yun ang very good example ng beauty for ashes. So kahit tayo ay may nagawang pagkakamali sa Panginoon, once we surrender ourselves to Him, then that ashes of that mistake, God is going to make it into a beautiful result. Amen? Kaya wag po tayong, pag nagkamali tayo, doon na tayo. No! Do not allow the enemy to destroy you. Gaya ng kinanta natin, the name of Jesus will destroy the stronghold in our life. The name of Jesus will destroy the oppression, the anxiety that we have. The name of Jesus. There is power, there is healing, and there is life, and there is love. That is the name of Jesus. Pangpito po, si Elizabeth. Ito rin ang matindi. Alam niyo si Elizabeth, pinsan ni Maria, Mary, mother of Jesus. Matanda na rin po si Elizabeth. How old is Elizabeth? 88. How old is Zacharias? 99. But Zacharias and Elizabeth, walang anak po. But they still trust the Lord. Sila po ay naniniwala pa rin sa Panginoon na bibigyan sila ng anak. Hindi sila bumitaw kahit nasa kanilang katandaan. Zacharias is the high priest, isang high priest ng mga Israelitas at serving in the temple. So ang unang nagbuntis, magpinsan po si Mary, the mother of Jesus, saka si Elizabeth. Ang unang nagbuntis po ay si Elizabeth. 88 years old, 99 years old. Very amazing. Dito nyo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. God is not bound with the law of nature.
God is not bound with time, but God is bound to His Word. If we believe in Him. Pag tayo naniwala sa Kanya, God will honor our faith. Did God honor the faith of Zacharias and Elizabeth? Yes. While Elizabeth was 6 months, nabalitaan ni Mary. But the angel of the Lord, makikita nyo, the angel of the Lord visited Elizabeth. Zacharias. Sabi ng angel of the Lord, Zacharias, your wife will conceive and bear a son, and you will name him John. Dahil nakita ni Zacharias yung angel, hindi siya naniwala. What? I'm 99 years old, and my wife is 88. Is that possible? Dahil hindi ka naniwala, mapipipi ka hanggat hindi lalabas ang anak mo. You will be mute. O hindi ka makakapagsalita hanggat hindi lumabas yung anak mo. So paglabas ni Zacharias doon sa Holy of Holies, after he offered the sacrifice, nalaman ng lahat na there's something na nakita niya in the Holy of Holies. At nung tanungin siya, hindi siya makapagsalita. Sign language lang siya. At true enough, nag-conceive si Elizabeth. At nung mga anak na si Elizabeth, sabi nila kay Elizabeth, ano ang ipapangalan natin sa kanya? Tanungin natin ang tatay. Ako nang magpapangalan, sabi ni Elizabeth. Ang pangalan niya is John. Pero tanungin pa rin natin ang tatay. Sige, tanungin niyo si Zacharias. Binigyan siya ng papel, binigyan siya ng pansulat. Isulat mo kung anong pangalan na gusto mo sa anak mo. Anong sinulat ni Zacharias? John. Dahil yun ang sinabi ng angel sa kanya. And the time na sinulat niya is the time na nakapagsalita siya. So nung mabalitaan ni Mary, now let's go to Mary. Dito na ako magtatapos. Nung mabalitaan ni Mary, nabuntis yung kanyang pinsan, pumunta rin siya. Buntis na rin si Mary. When the angel of the Lord visited Zacharias, the angel of the Lord visited Mary as well. Ang sabi ng angel sa kanya, Mary, thou art blessed among women, for you are going to conceive and bear a son, and you will name him Emmanuel. Meaning, He's going to redeem the world. He will be the redeemer of humanity. Sabi ni Mary, 14 years old was Mary. Walang 14 years old sa atin dito, di ba? Pag sinabi sa iyo, Leia, na magbubuntis ka, pero wala kang asawa, at makikita mo yung anghel, how will you react? Nagulat ba si Mary? Ang tanong ni Mary, how can that be? I know no one. Paano yung mangyayari? Wala akong asawa. Huwag kang mag-alala. Dahil ang batang iyong ibubuntis at ipapanganak ay ang tagaptubos sa kasalanan ng tao. And you will name him Emmanuel. Jesus. So nung pumunta, binisita ni Elizabeth, o ni Mary si Elizabeth, once na nakita, narinig ni Elizabeth yung boses ni Mary, yung bata sa loob ng sinapupunan ni Elizabeth ay, sabihin ko na he left. Parang lumundag. At si Elizabeth ay nag-prophesy. So, this 8 women submit themselves to the will of God so that the Messiah will be born. These mothers were not perfect. Meron silang mga pagkukulang. O meron silang mga nagawang pagkakasala sa kanilang buhay. Pero nung kanilang isinurrender ang kanilang buhay sa Panginoon, yes, Lord, God used them para maipanganak ang tagutubos ng sanlibutan.
So I encourage you, nanay. So what can we learn from these 8 mothers? Na ang pananampalataya ay matinding sandata. Na anumang hilingin natin sa Panginoon para sa ating mga anak ay Kanyang gagawin. Alam niyo po, akala niyo pag nag-asawa ng anak niyo, wala na kayong responsibilidad o okay na, I am free. No. Pag mahal niyo ang mga anak niyo, si mami nga, nung mamatay si mami, ngayon ko naintindihan yung responsibility at accountability, yung pagmamahal ng isang nanay, na kahit siya ay nakaratay, na siya ay inaalagaan niya, ang kanyang iniisip ay ang kalagayan ng kanyang anak. Mamamatay na si mami. Alam niyo, sabi niya sa akin, paano ka? Sino mag-aalaga sa'yo? You know, the love of the mother will not end even in her deathbed. It will only end pag siya ay umuwi na. Nanood ako kagahapon ng interview kay Dina Vonaby. Tinanong siya bilang ina kung ano ang the worst pain of a mother. Sabi niya, the worst pain of a mother is when you do not know what will happen to your kid in the future. And the love of a mother does not end even when they already are raising up a family. But it will end when they will go to heaven. Born again pala si Dana Vonaby. So that is the love of a mother. Meron ba kayong ganon, mga nanay? Iniisip nyo rin ba yung nagtatapos ba yung pagmamahal nyo sa anak nyo? Pag sila ay lumaki na at nagkaroon ng estado sa buhay. Lalo na dagdagan pag nagkaapo nga eh. Wala si Sharon at Pastor Bong ngayon. Sila po ay nasa Korea dahil sa MTTM conference. So mag-isa si Kisi sa kanilang bahay. Itong apo ko na ito, tamad magluto. Iniisip ko labi, kumakain bang batang ito? So, minsan nagluluto ako, kahit ihatid mo ito, baka hindi pa kumakain yon. At minsan, pag mag-grocery ako, sundin mo si Casey at isama natin, pakainin natin sa labas. So, hindi nagtatapos yung worries ng isang nanay. Pag nag-asawa ng anak, nadagdagan pa eh. Sa apo. Palaki na si Casey. But I still worry for him if he is na wala yung nanay niya, nasa Korea. Mag-isa siya doon. Mag-isa siya sa Clarkview. Wala siyang kasama. Sabi ko pa, samahan mo. Ikaw naman, binatayan na yung apo mo, nag-worry ka pa. It's true, you see? The love of a mother does not end doon sa anak pag nag-asawa na, nadagdagan pa pag ang apo walang nag-aalaga. Sinong may apo na dyan? Ganon ba ang inyong Sinong mga apo? Taas yung kamay. Inaalala niyo ba yung mga apo niyo? Inaalagaan niyo pa ba? Oo. Inilalagnat po si Pastor, may trangkaso. Una po nilagnat si Eunice, dahil siguro pa sa pag-swimming nila. So sabi ko kay Eunice kapon, Eunice, okay ka na, Neng? Okay na po, pero nang awakan ko siya, mainit pa rin. Halika nga rito. Binili ko ng gamot na yan, pero mayroon pa rin siyang lagnat. Kasi po ang iwasan po natin ngayon, sa panahon na ngayon, yung likod ng bata. Pag inubo, at yung ubo tuloy-tuloy, babagsak yan sa bronchitis pag laging basa yung likod. At pag inubo siya ng tuloy-tuloy, yung whooping cough, babagsak po yan sa pneumonia. So sabi ni Liza, paliguan ko na siya, hindi, dimpuhan mo lang. Kasi mayroon pa siyang lagnat, sponge bath. Sabi ko, ningali ka rito, mag-pray tayo. So nag-pray kaming dalawa. So bukas magaling ka na. Opo, Lola. So you see, it does not end. Apo ko lang sa pamangkin si Eunice. Pero the love does not end when they grow up and have their family. No. Nadagdagan sa apo.
Iniisip mo, paano na, ako nga, sabi ko, nako, makikita ko pa kaya ang apo ko sa'yo, si Casey? Nako, makikita ko pa kaya ang kinabukasan ng mga ito? Paglaki? It does not end. Continuous po. Pag mayroon kang pagmamahal sa iyong puso. Ganon ba kayo mga lola? Mga nanay? But the only thing I can encourage you is pray. Pray for them. Because once you surrender them to the Lord will take care of them. Kaya sabi ko, Ning, sabi ni Mami sabihin mo na Mami, sabihin mo kay Lord, uwi ka na. Kasi wala na si Mami, hindi na, yung nahawa na ako sa kanya dahil pag binuhat ko siya, aray, kasi wala na, flesh and bones na lang siya. Paano pag mawawala na ako, sinong mag-aalaga sa'yo? Doon ako naiyak. At ngayon doon ko naiintindihan yung pagmamahal ng isang nanay. Mamamatay na nga, iniisip pa ang kalagayan ng kanyang anak. That is the mother love. So mother love does not end when they get married, when they have their own life. No. But it added pag meron ng mga apo. Amen? So thank you, Mother. Sana po natuto tayo sa mga nanay na nauna sa atin. Especially, if you want to learn more, pag-aralan niyo po yung mga nanay sa Bible. Kung paano sila ginamit ng Panginoon at paano sila nagkaroon ng isang matindi at hindi matinag na pananampalataya. At lahat ng kanilang hiniling sa Panginoon ay natugon, nasagot. Dahil wala pong imposible sa Diyos. Amen? Let's all stand up. Hallelujah. Did we receive something ngayon, mga nanay? I will not pray, but I will ask all the mothers to come in front. Lahat ng nanay. And we will ask Pastor to pray for all mothers this morning.